Minutes up from Romania, isang napakalamig na umaga na naman nagkaganapan ng aking buhay. Pero bago yan, ako si Maria, nakapag-asawa ng Romanian at ngayon ay nakatira dito sa bansang Romania. Hindi na talaga mapigilan yung paglamig dito sa amin, kaya ayan o naka-jacket na ako habang ako ay nagsasampay kasi wala talagang katapusan yung aking paglalababa. Then after kong magsampay, kinuha ko muna dito yung empty na balde kasi gagawin ko siyang basurahan para naman meron kaming basurahan dito sa aming likod bahay for the meantime kasi hindi pa ako nakabili ng ilalagay ko ditong basurahan ba. So, yan lang muna yung aking gagamitin. Nanguha na rin pala ako ng mga lawa-lawa dyan sa dingding kasi ang dami-dami na talagang nakasabit. Tapos, winalisan ko na rin yung area na ito kasi dito madalas na nakatambay yung aking yana. Dito siya naglalaro ba. Kasama yung kanyang tatay at yung yana pala nandoon siya sa loob, tulog pa. Na kasi siyang natulog, kaya nawili siya kahampang sa iyang mga hampanganan and that's the good thing para naman makapaglinis ako ng mahaba-haba. Kasi pagising niyan, hahanapin niya ako tapos kakain na kami ng breakfast. Kaya binibilis-bilisan ko na talaga yung mga galawan ko dito at paglilinis ng mga bagay-bagay sa likod ng aming bahay para naman pagising niya is wala na talaga akong gagawin. Tapos naglaban na rin pala ako dito ng mga tsinelas tsaka sapatos na ginamit ng aking asawa last time nung gumawa sila dito sa aming bahay. So kailangan ko talagang linisan or labhan para naman mailagay ko siya sa loob ng aming bahay. Especially doon sa aming toilet dito sa labas ba. Para kapag may gumamit, gagamitin nila yung tsinelas na nakalagay sa loob para hindi masyadong madumihan yung loob ng aming toilet dito sa labas at para hindi na rin ako mahirapan sa pag-maintain ba ng cleanliness ng aming toilet. Tapos diyan ko na lang nilagay yung sapatos tsaka tsinelas na nilaban ko diyan sa may gilid kasi yung area na yan is maganda siya, grabe yung init dyan. So madali talagang magmala or mag-dry itong aking mga nilabhan. Timing nung natapos ko yung aking mga gawain dito sa labas, nagising yung yana kaya agad na akong pumasok. Then after that, gumawa na rin ako nitong aking lumpia kasi meron pa akong naiwan na lumpia wrapper nung nakaraan pa ito. Kaysa naman sa masayang, so gumawa ako ng lumpia at nahihirapan ako magbalot. Matagal-tagal na rin kasi ako na hindi gumagawa nitong lumpia. Bahala na kung iba-iba ang iyang size. Ako lang naman yung kakain nito. Importante na balot ba siya? Tapos ilalagay ko to sa frigidaire para naman in case na mag-crave ako ng lumpia, meron akong makuha ba. Tapos lutuin ko na lang. So ito na yung aking lumpia with different sizes. Diba? After ko magbalot ng lumpia, so agad kami dumiretso dito sa my park kasi gusto namin igala yung yana. Gustong-gusto niya kasi na pupunta siya sa park para naman may makalaro siya. Sa bahay kasi namin, kami lang naman dalawa. Tsaka yung asawa ko kapag wala siyang work, yun yung kalaro niya. Tapos doon naman sa my park na madalas ko na pinupuntahan na malapit sa aming bahay, wala namang masyadong bata doon. Na kasing edad niya ba, malalaki na yung mga kabataan doon. Kaya dinadala namin siya sa mga malalaking park kung saan maraming mga bata yung pumupunta, especially mga kaidaran niya.